Matagal na raw ang problema nila sa baboy ramo. Sa palagay mo, anong dahilan kung bakit sila bumaba dito? Palagay ko po doon sa kakulangan ng pagkain at sa pagkasira ng kanilang kahanan. Yun. So, alam nyo yung dahilan at ito yung naging epekto, no? Parang inokupahan na natin yung kanilang teritoryo. Parehong sitwasyon din ang nararanasan ng mga taga-Rabor sa Balabac. Ito na, yung taniman ng kamuting kahoy at kamuting baging, ano? So, talagang ma-attract yung mga baboy ramo dito. Kasi, good source of food itong mga kamuting ito. Ito, mukhang na-uproot itong kamuting kahoy nito. Ito, sinyalis to. Na sinugod dito ng baboy ramo. Meron pa doon? Sa paligid ng bakod, may mga nakapwestong silo. Ano? Ito, oh. May mga silo. So, naglalagay din sila ng trap para sa mga baboy ramo. Pero ang nasilo, bayawak. Posibleng matagal lang nasilo ang bayawak, kaya balat na lang nito ang natira. Ayun ang may silo, oh. Ito po yung silo ng baboy. Ayan. So, mukhang nakatakas to. May mga trap na nilagay. Pero deactivated na siya. Ang mga trap mukhang napigtas sa lakas ng baboy ramo. Malaking dahilan ng kanilang pagbaba mula sa kabundukan ay ang kawalan nila ng pagkain. Maaaring dahil ito sa land conversion o mga pagko-convert ng mga lupain at mga kabundukan para gawing taniman. May ilang solusyon din para makaiwas sa pananalasa ng baboy ramo. Bukod sa ginagawa nila na pagbabakod, napakahalagang elemento yung pagkakaroon ng cooperative gardening ng mga farms. Kapag may mga organisasyon ng mga magsasaka, tulad ng ginagawa sa ibang lugar, tulong-tulong sila sa pagbabantay para nang sa ganun mas malaking farm ang pwede mabantayan. Maaaring gumamit din ng mga paingay o mga pailaw. Kapag nasagi kasi ito ng baboy ramo, paalala din ng eksperto na ang Palawan bearded pig ay protektado ng batas. Ayon sa Republic Act 9147 o Wildlife Act, bawal manghuli o pumatay ng buhay ilang na endemic at native sa isang lugar. Ipinapaalala din nila ang papel ng baboy ramo sa kagubatan. Mga baboy ramo, in general, they are very crucial na part ng isang ecosystem. Ang tawag nga sa kanila ay forest engineers or ecosystem engineers dahil may kakayahan silang mag-disperse ng mga seeds. So kapag lumalakad sila at kapag nag-roam sila sa kagubatan, maaari nilang ikalat ang mga seeds ng mga punong kahoy o mga bungang kahoy na nakonsume nila. Pagdating sa usapang lupain, marami ang naghahati. Pero kung ang kahati ng tao ay hayop, baka maaaring may magawang paraan para makibahagi ng teritoryo nang walang nasasaktan. Ako si Doc Nielsen Donato. Ako si Locke Resyo. Oh, di ba?